dili ta magbantay ani, maybe mahimo ta sa panahon sa mga Israelita. Now, before sila na-captured sa Babylon, they were divided into two nations. Adunay gitawag og king sa southern, naapoy gitawag og king sa northern. Before, sa wala pa mamatay or sa pag-after nga namatay si King Solomon, they were divided into two nations. So naay governments or governance sa southern, nasa governance sa northern. Mao na may so dili maayo if there is only one nation, unya there are two leaders. Unsa may hitabo sa Israelites sa una, they were captives by the Babylon. No? Wala kay to sila makuha sa mga Assyrians. No, kung imo nabasahon sa 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, grabe ang tension diha. Kay ngano maigsuon, kay kung dili ta mabantay karon sa atong dagan sa panahon, because the Philippines, as I research, based on my research, dako kay tag-utang mga igsuon sa mga laing nga manasod. And there is a tension, kung dili ta makabayad, maybe ang atong Pilipinas kwaon sa mga dagkong nga nasod. And mao na maigsuon. That is why we need to be alert, because some of us are focusing on our daily lives. No, sa una to nga i-prosper ta, pero wala ta kabalo. If you want to research more, no, tanawa lang maigsoon who owns the big companies in the Philippines. Pero dili taga diri ang atoa nga mga tag-iya niya from the other countries. Mao na maigsoon kung dili ta mabinantayon ang akong kabalakan, pero ato man na itugyan sa Ginoo sa mga prayers sad. But there was a tension. Naay tension karon sa West Philippine Sea, even ta Berham maigsoon, wala tumakuha sa China ang Berham, na sila sa West Philippine Sea, naka-tension sila, naka-position sila. Mo na maigsoon niya, dako kay utang ang Pilipinas is around 6 trillion. Kung dili ta magbinantayon unsa man nila atong buhaton, di na ta mutingog. So mutingog ta nga naaman tay gitawag, this country is called democracy. So makasulti ta unsay ato ang expression. But this time, kini nga moment mao ni siya ang time sa feeding sa atong soul. And kini nga story relate kay ni sa dagan sa atong panahon karon. Because in Israel, it was divided into two, na ay gitawag king sa northern, ug naapoy king nga gitawag sa southern. Mao ni ang mga tribes of Judah, mga line ni Judah. And there was a king, because sa southern part or sa northern part nga mga kings, dili mga matinud-anon sa Ginoo. Simba nga to sa Dios. Unya ang kining southern, naay mga matarong, unya iguhuman sad mapulihan og mga dili matarong, so nahimong mix. Mao na diha maigsuon nga tanawa. After ana sa ilahang pagpamumuno, there were captives by the Babylon. Nahimo sila mga binilanggo sa Babylonia mga igsuon. Because why? Wala man sila forces. Kay mga naman, gamay pa kay ang nation, unya duha pa kabuk ang kings. So, mao nang pag-penetrate sa mga Babylon in the Old Testament. This is a story. This is a story, pero natay ma-learn karon na captured sila. Now, the message today is about the downfall of King Ahaz. No, kini si King Ahaz, he was the 14th generation from David. David, Solomon, ang papa ni Ahaz, mao ni si Jotham. Kini sila nga lain maigsoon, there came from Judah, or southern part sa Israel. And then there's another king from Israel, they are called the northern part. So kini si Ahaz, in meaning to say, or in other words, nahimo ni siyang, na-influensya ni siya sa mga kining gitawag og northern part sa Israel, nga gidumala sa mga kings. Kay nga naman, kini si King Ahaz, wala man niya sunda ang pagamatarong nga nakuha sa ilahang mga ninuno. Nisunod man siya ngadto sa mga hari sa Israel, dito sa northern part. So na-influensya siya. Unsa may nitabo? Nahitabo niya nga nahimo siyang idol. Kanang nagsimba siya sa idolatry. Na dito sa simbahan, dito sa templo, yang gisudlag mga idols. So nawagtang ang teaching sa tinuod nga teaching maigsoon. Mao na maigsoon, kung imo sang tan-awon diri kanato karon, maigsoon, dili man nato ma-blame sa usa ka tawo ang dagan sa atong Pilipinas, pero klaro kayo bisan sa Word of God, ngano man nga nahimo silang captive sa Babylon, kaya mga tao sa Judah bisan sa Israel, they were already divided into two kingdoms, nagsimba man sila ngadto sa Dios.
Mao na maigsoon ma-relate na ko karon nga ngano man nga hangtod karon ang Pilipinas sige man og kalisod. Mura magtinunglo di man pero sa Amerika, tanawang Amerika. Ang Amerika wala sila yung mga rice terraces dito. Di sila pwede nga makatanom sila dito og mga sama sa tuang tanom mga igsoon. Ang ilang mga kamunggay dito frozen because I've been there for 4 times sa Amerika mga igsoon. And I'm traveling from east to west coast. Sometimes mag-driving mi diha for 8 hours, 5 hours. Makita na ko maigsoon walay tao dito nga nangumah. Walay tao dito nga kanang nananom og mga palay mga igsoon kay ang ilang tanom nga palay dili mabuhi dito sa Amerika mga igsoon. So ngano man nga silang nasod dato man gayo. Nganong dato man gay sila. Kay usar ang mga igsoon tanawa karon ang nilingkod karon sa presidente usa ka Kristohanon. Iya jong gi-implement that there are only 2 gender sa ilahang country. It's only male and female. Iyang gi-implement ang Bible, iyang gi-implement ang Word of God. Nabalik ang gana sa Amerika mga igsoon. Tanawa silang kwarta, kinsay gipuri, gibutang dito, in God we trust. Inana kadato ang Amerika mga igsoon. Mao na mga igsoon nga diri sa tuwa di ta ka blame sa usa ka governance. Kung unsay mga present nga nabutang karon mga igsoon kay ato man jung manasayran no kay perti man jung mahala karon sa mga palitonon. Ang kilo sa baboy karon abot og 400 ang mga manok. So unsa man lang ang mga ordinaryong tao sa pagtrabaho mga igsoon. So ang ako ra ma-blame ani kay mga tao kung kasagaran kadaghanan sa mga tao diri nagsimbag yapon sa dili tinuod nga Dios mga igsoon. Kung imong tanawon mga igsoon why they are fall into the hands of the Babylon because they are worshiping idols. Mo na mga igsoon kag gusto ta ang Pilipinas mobalik mga igsoon kung gusto ta ang Pilipinas dili siya mahimong republic sa lain nga mga nasod mawagta nga nasod ng Pilipinas kinahanglan mobalik ta sa tinuod nga tong pagsimba sa tong buhi nga Dios. Amen ba? Concern lang ko. I'm not go into the politics pero na ako yung mga akong lolo sa una he was a politician. My grandpa was a mayor, a councilor diri sa Talisay. Na ako'y uncle nga mga congressman adto sa Tacloban. But I'm not go into politics. Pero I have learned something nga nag-base ko sa Bible. Nag-base ko sa Bible. Ug bisan akong auntie diri sa Cagayan running for councilor. Kay mga Chinese man to akong auntie. But now for me, ang hugaw kay ang politics. Bati kay may igsoon. Nadi tanan. If you want to be rich, go into politics. Gusto ka datoy? Adto politics, nadi ang kwarta. Mo na may igsoon mag-elect jud tag mga tao nga naa jud diha sa Ginoo may igsoon. Amen ba? So karon there was a story, the downfall of King Ahaz. Now let us read in 2 Kings chapter 16 verse 2 to 4. I think this is your first time to hear the message about the kings. If you want to be a great leader, if you want to be a great gusto ka kanang nindot ay mong dagan sa imong leadership, just read in 1st, 2nd Kings, 1st Chronicles and 2nd Chronicles. You can see different leaders, mga igsoon. Kay kani si David, they are the righteous leaders, but during the 14th generation ni David, nabati ang dagan sa Israel. Nabati ang dagan sa southern part and northern part. Because why? Na-divided siya. Now, giduso bitaw na diri sa Philippines, nga ang taga Mindanao gusto sila nga maghimo sila kaugalingong nasod, tanawa ninyo. Hinahinay na kay nga naman, tungod man na sa power, tungod man na sa politics, pero wa sila kabalo, nga grabe kay utang ang Pilipinas. It's around 6 to 7 trillion pesos. Anytime, pwede na siya. Maingon na, mabito na mga World Bank, sige, utang mo, way problema, pautangon ta mo. Sige, utang lang mo taga Pilipinas, no problem. Unsay mga project ni utang, igdako na sa utang, dili na kabayad. Unsa may last option, kwaon ta sa laing nasod. Mao na ang Pilipinas dato kay maigsoon. Naabdiri tanan sa ako lang observation. Kumadto kag Singapore, one of the richest country in Asia. I've been in Singapore last dugay na ko wa kabalik dito, pero dito ko for 4 times. And then I found out nga ang Singapore, they have no resources of water mga igsoon. Wala sila resources of water. Asa sila nikuha sila ngadto sa Malaysia. Pero ngano man nga dato kay ilang nasod. Tanawa ang Singapore, kanang Singapore nagsimba ba na sila og ngadis Dios?
Pero tanawa, we are called Christian nation. Pero ngano man nga sa atong nasod gitawag og Christian nation, kita may the most corrupt country in the world. Christian man gata, mao na may gisuon. Nga ako ning i-relate sa inyo ha, ang story ani ni King Ahaz. Kung dili ta magbantay ani mga Kristiyanon, because the coming election is coming, wala man ni sa ato ang doktrina nga unsay sulti nako mao inyong butaran. Wala man na, kay naa man tay gitawag og free will. But I did not use this pulpit nga akong i-endorse ang usa ka kandidato. Wala na, di na may tabo. Bisag maabot pa tingali-tag mga pila ka tuig karon, bisag pila pa ta ka tawo diri karon. I never do that one in this pulpit. Kay naa tay freedom. But I only give you insights, reflection, nga unsa may angay natong tan-awon karon. Amen? Now, number 1, let us read. Tanawan ninyo, 2 Kings 16, 2-4. It says, Ahaz was 20 years old. Bata pa kay si Ahaz. He's only 20 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 16 years. 16 years. Nahimo siyang pila ka termino na kung sa presidente na. Nahimo siyang 2 ka tuig og tunga. 16 years. Unlike his father David, kanang si David, ang papa ning Jotam, ang papa ning Ahaz, si Jotaman, si David, ilan ang ninuno. Because Ahaz was the 14th generation. So, he did not do what was right in the eyes of the Lord. In the Lord, his God. Wala siya mabuhat sa maayo. Kaya ang Diyos ni Ahaz, mao man ang Diyos ni Jacob, Abraham, o ni Isaac. Wala siya mabuhat og maayo. In verse 3, may tabo na ito, may gisuon. He followed the ways of the kings of Israel and even sacrifices his son in the fire. Grabe no, kadautan ni Ahaz, iyang gisacrifice iyang anak, kay gatuo siya nga kung iyang isacrifice iyang anak, ang nasod nga southern part sa Jerusalem, maulian, mabalik ang sagana ba? Wala man. No, mao na may gisuon, unsa may hitaboan in the long run, na-capture dun sila sa Babylon. Anyway, so storya lang ta diri may gisuon. Hallelujah. No, he followed the ways of the kings of Israel and even sacrificed his son in the fire, engaging the detestable practices of the nation the Lord had driven out before the Israelites. Number 4, verse 4. He offered sacrifices and burned incense at the high place on the hilltop and under every spreading tree. Magampo ta. Ginoo, salamat Lord ining kabuntagon. Salamat Ginoo sa imong gugma. Lord, I need your guidance, knowledge, and wisdom. Lord God, tagay kami og kahibalo nga gikan kanimo Lord God. Amo kining gitugyan ang tanan Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako ning giwali kay namo ko usa ka post sa Facebook nga nag-viral. There are around 6,000 sharers. And then there are already 1 million views sa akong post. And then daghan kay ni communicate nako mga pastors, mga kaila sa akong papa sa una. Uy, anak day ka ni Pastor Dodong? Ako reply sa ko, oh. And then blessing in disguise kayo, na-connect na ko balik ang taga Sinsin nga mga pastors dito, nga kaila sa akong papa. And one of these days, they invited me to go to their farm. Na sila farm ay igsuon nga tilapyahan dito sa Sinsin. Mao na siya nga anak day ka ni Dodong, kaya akong papa Dodong man. So daghan kay ni contact sa ako niya. Mao na maigsoon, ako lang ning i-share sa inyo because dili mo sa tanan nga ganahan, and some of them reacted like a funny emoji. Daghan sa gayo ang ni emoji sa to There are 300 emoji. Unsa pa diha maigsoon emoji. And then naapoy ni comment no? Because I quoted in Proverbs 29 verse 2 that kung ang righteous may murul sa Philippines or sa nasod, ang nasod mudato jud. Pero kung ang wicked gali murul, kita jud tag pertisan gubuta maigsoon. And then mao na maigsoon daghan kayo ang nalipay, pero but I only share my expression nga gikan sa akong kasing-kasing. Because I have my application called Grammarly. No, I subscribe that one. I pay that one yearly like 10,000 pesos every year. Muna akong English, lindot ko sa paminahon kay iya mang itarong na manggoy software ana. So, but anyway, inana maigsoon no? Di jud tanan ang malipay, naa say dili malipay. But
But I am kanang gitawag tag usa ka Pilipino nga citizen. Amen ba? And I have rights. I have my rights to say what I'm saying. Amen. So mao na maigsoon nga share right, comments, thoughts, sharing, ang uban misinterpretation kay nangaway ko nako. So may akong ngaway diha nga igo ra man ko ni share sa akong thoughts. Di ba? But anyway, God is good. Amen ba? So that is why ako ning i-share sa inyo ha. Because anytime atong nasod karon, who owns the company? Kanang mga dagkong company. Do you think that Filipino owns that company? Ha? Kinsa may nag-iya ng mga dagko nga mga buildings diri karon? Do you think that's the Filipino? No. That is from another country. No? Mo na migsuon nga gamay lang sipyat ani kay ato magunahon na pulos ato kaugalingon. We are not also balancing sa atong dagan sa atong spiritual, sa dagan sa atong kalibutan, dagan sa atong pamilya. We are focusing on one side, most of us. What is that? No, focusing sa atong pamilya, unsaon nato nga atong pamilya makakaon, makatrabaho, makahatag tag kwarta, but we are not focusing on the other side. No, lisod kay maigson kung mamastor ta, kay kung atong tumong maayo, himuon tag sayop. Hasta lisura. I have lots of sacrifices. Kung anytime, kung mahitabo manggali ni, ang akong pangagpasdaan nga to sa unahan, nga mabira ni, pwede magumuritso ka Amerika dito. Kaya kung maigsuon, naaman dito. Ulos man sila US citizen dito, akong mama US citizen. Pero I love my country and I love this ministry. I have lots of sacrifices about this ministry, even my family. Akong gibutang diri siya, pero ako dyan silang giampos Ginoo nga ang Ginoo maka-provide kanila. Amen ba? Hallelujah. So, mao na maigsuon. Lisod kayo maigsoon ang kining sitwasyon na to. Labi na jud if you are in the leadership. Everybody say leadership. Lisod kayo maigsoon because once you are leading people or leading someone, imong tension is maayo, ikapahimog sayop. Mao na maigsoon nga kung wala pa lang tay kusog sa Ginoo nga gihatag, orag iisa na to ang puti nga bandila. Moingon na ta nga kamon lang diri oy. No? Hallelujah. Mo na maigsuon nga bisan I remember those days sa dihang gipalit ning yuta sa akong papa. Mo na nga kumingon mo nga mingon sila nga kanang yung simbahan kang Pastor Silwin man na. Kana nga mga tubag, mga binugo na. Kining simbahan ato ni tanan. Amen ba? Amen. Hallelujah. Kay giingnan kay kini kung ako lang tawhanon daghan kay tug plano ani unta. Pwede ni siya himuon og kanang mini-mart. Dako pa man ni Siluyo. Kung ato ning negosyo. Pero kini siya, bisan ako mga anak, naaman na sila diri, Natalie, Elijah, ako silang gipahimangnuan nga kanang yuta na gibutangan sa simbahan, ayaw dyan na niyog hilabdi. Kaya kana siya, para na siya sa Ginoo. Amen ba? Unya, akong gitawagan akong mama, kinahanglan, idara na ba ka, ato ning tarungon ang imuhang titulo sa yuta. Para di ni mabaligya kung kinsay musunod na to. Kay gusto ko nga kining ministry, mulungtad ni hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Mao na maigsoon ikaw naa ka diri, you are part of this ministry. No? Walay laing tag-iyan ni kung dili ang Dios mga igsoon. Karon lang ta, kita lay nagdala niini. Amen. Maybe baka makadungog-mog nga istorya-istorya. Kana simbahan kang Pastor Silwin man na. No, saan lagi nito pupwede iya nga wa may matag-iyan ng simbahan. Mintras na pa ako lang nagda para ma-manage na to og nindot ang dagan sa ministry mga igsoon. Kung lain mo dalaan perting lisura may igsoon. But anyway, let us focusing about our topic this morning about the fall or the downfall of King Ahaz. Now, he was mentioned, na siya nasuwat diha may igsoon, na nasuwat diha in verse 2, nga ningon diha may igsoon, he did not do what was right in the eyes of the Lord. What is meaning to say? Because the statement is underscore Ahaz, deliberate rejection of God's commandment. Iyang gisupak ang command mga igsoon. Tanawa diha mga igsoon sa last verse, he did not do what was right in the eyes of God. No? In the eyes of the Lord, his God. So in other words, meaning to say, it emphasizes the importance of aligning one's action with divine standards. No, especially for those in leadership. No? Kanang mabutang ka sa leadership mga igsoon, daghan kayo kag tan-awon nga unsay makamaayo sa imuhang pagdala mga igsoon. And I understand our current situation today in our nation.
Nga daghan jud kay mga problema mga igsoon. But the Bible speak to us that we need to pray for those in authority or submit into authority. No, ako lang hadlokan diri sa atong dagan karon may igsoon, gubot jud ni. Matinga watagibawon si dagan sa unahan, pero yampo lang jud nato may igsoon. Amen. And the second post akong Facebook, ni-post ko sa the second time. And then there was a comment ningon sa kuha nga ayaw ko no i-question na Ginoo. Ko, did I question God? I only questioning about the people, what's their perspectives in view in our current situation kanato maigsoon. I'm not in the politics, but I have research na paingon nga daghan kuno kay sag nahibaw-an, may tungod dito, lain nga mga politika, inko lisod jud kay maigsoon. Mo na maigsoon nga ang ato adri, aton na lang i-relate unsay nitabo sa atong nasod karon sa panahon sa pagdala ni King Ahaz ngadto sa Israel mga igsoon. Amen ba? Hallelujah. Tanawa mga igsoon, no? He did not do what was right in the eyes of God or the Lord, no? Mo na mga igsoon, the second one in verse 3 nag-ingon diha, he sacrificed his son, no? In the fire. Iyang gihalad iyang anak ngadto sa kalayo. Ang iyang unahuna ni King Ahaz nga kung iyang i-sacrifice ang iyang anak ngadto sa kalayo, maoki ang ilang sitwasyon. Mabit atong niingon ko ninyo ganina, ngano ang Pilipinas, dato man kaayo ang Philippines, daghan tag-island, atong nature, atong pagkaon, atong Amerika, ang mga pagkaon dito, puros frozen. Ang ilang isda dito, puros frozen. Ilang kamunggay dito, frozen. Ang ilang mga gulay dito, frozen. Kita diri, pwede na ito pag-ibton. Ngano man nga, ang Pilipinas, pirti man yung daghan man. Kaya we are one of the most corrupt country in the world. 50 list, makarga ta. And one of the poorest. Nata, gitawag tag third world class country. Madto taglaing nasod. Ingon kag, you are Filipino. Mo na igtan-aw nila nato, pobre ata. Igtan-aw nila mga puti, okay kay sila. Pero igtan-aw nimo, isa asa kapuyo, Philippines, na discrimination. And that is true because why? I've been there for how many times? Bisan abot nimo sa consulate, ighatag nimo sa passport. Tan-awon juga from head to toe. Wa ba kay tension nga mopuyo sa Amerika. And they're questioning you a lot of things like how many years or how many days you stay. And where asa man ka mopuyo, daghan kay sila pamutana. Mga igsoon. But why? Ngano may nani ni? Pero usar jud ako ma-blame ani. Kaya mga tao manggod hangtod karon nagsimba gyapon sa mga Dios-Dios. Kadaghanan kanato nagsimba sa mga Filipino people, nagsimba sa dili tinuod nga Dios. Why they are captured by the Babylons? Kay tanawa maigsoon, kini si King Ahaz na influensya ngadto sa northern part nga mga kings nga nagsimba og mga idols mga igsoon. Mao na maigsoon di jud kay prosperous Ginoo. If you read the Bible, until to the fourth generation, the course of the Lord mupadayon unto the fourth generation. Mao na maigsoon ato na nang putlon karon nga kita maigsoon musimba ta sa ato ang tinuod nga buhi nga Dios. Amen. Pakpakan nato ang Ginoo maigsoon. Kay kung diri sa Pilipinas kung wala palay tao nga mga tao nga nagmatinud-anon sa Ginoo, hagbay ra ni hampakas Ginoo maigsoon. Naalan jud mga tao nga matinud-anon sa Ginoo. Hinumdum ka ni Lot nga sadiyang si Lot sa Sodom and Gomorrah, mga igsoon nga ningon ni Abraham ang Ginoo nga bisag usa wa jud kay nakita ang anghel ba isa biko naalay usa dili na ko laglagon ang inyong nasod, dili na ko laglagon ang Sodom, di ba? Kung naalay usa mga igsoon, mao na mga igsoon nagtuo ko nga diri sa atong nasod daghan gyapon ang mga matarong nga mga tawo mga igsoon. Hallelujah. Pero mao lagi naapil tas tunglo. Tanawa ang consequences karon sa atong nasod. Unsa ka mahal mga igsoon. Isod kay mga igsoon. Mao na mga igsoon nga the second one is he sacrificed his son. In other words, he demonstrate the moral depravity that can result the abandoning faith in God. Imbis musalig sila sa Ginoo pero ilang gi-abandon ni King Ahaz. Kaya nga naman, gatuo siya nga kung iyang anak i-sacrifice. He believes that if he sacrifice his son, and their situation in Judah will be okay. Wala man ma-okay ang sitwasyon nila, ni worse man, until to the 20th generation. Grabe, no? From King David,
Solomon, hantod sa 14th generation, nigawa si King Ahaz at the age of 20 years old, he ruled as a king of Judah. He ruled as a king of southern part of Jerusalem. Pero wala man munindot ay lang nasod. Nagalisod man sila. Ni mahal mang tanan, nagalisod sila. Hantod to the 20th generation. Grabe, hantod sa 20th generation until na-captured sila sa Babylon. Gisong sila sa Babylon, gipamili ang mga maayo, kinsa may mga skillful diri. Si Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, kuha ni, mga maayo ni, dalon ko ni sa Babylon. And then kinsa may gibilin sa Israel, kinsa may gibilin sa northern or sa southern part, wala na yung mga skills. Kato mga tao nga mga way gamit, gipangbilin nito. Yabo ang ekonomiya sa Israel. Mao na may gisuon nga kini ato karon, kinanglan nga mabinantayon ta nining nga panahon na. Kinanglan tag mga prayers. Amen? Kinanglan tag mga maayo nga mga leader nga modala mga igsoon sa atong nasod. But anyway, pakpaka na to ang Ginoo mga igsoon. Praise the Lord. The Greek word of king, the Hebrew word of king is melech. Tanawa mga igsoon, melech. Melech, this term signifies, kung king ka, authority. Everybody say authority. Kung king ka, gitawag kag na kay authority o leadership. Pero si Ahaz kingship contrast sharply with the righteous rule expected of a leader of God's people. Kay kining Judah, pinili sa Ginoo, expect sila nga amuda nila godly. Pero unsa man pagadaan sa ang nilid nila, dili man tao nga tarong. Mao na diha maigsul kinaan niyang authority kung kinsa king sa una, igsulti sa hari, sunod na tanan. And it will also ma-relate na to maigsul. Ikay bugo kayo kung usa ka leader nga mingon ka manghunaw ka nga wa ka gibaw ana. So ka klase. What kind of leader are you? Ikay gibutang ikaw ako for example ako. Na ko'y buhaton diri nya nay mangutanan ako mingon ko wa ko gibaw ana. Unsa ko klase pagka balita na ay magbuhat diri di mayo nya wa ko'y reaction. What kind am I a leader? Amen ba? Or a pastor nga di ko gibaw musulti ni ana. So that is why, kinanglan mga igsoon, open-minded ta. Most of all, sensitive ta sa bulihok sa Espiritu Santo. Amen ba? Hallelujah. Mo na mga igsoon, we need revival in our country. Kung saan ang revival, pastor? Kanang kabaghuan, restoration. Dato kayong Pilipinas, mga igsoon. Kini siya, mo ni siya last alas. Ang Dubai karon pa igsoon, sultihan ti ka, padung na nahurot ang ilahang reserve oil. Mao nang Pilipinas gilugan na ang West Philippine Sea, ang Birham, imbis na lipay ta nga natay usa ka isla nga Birham nga dako pas Pilipinas, nga diri sa dapit sa Pacific Ocean nga duol sa tong nasod, nga daghan sa kay naka-reserve nga mga oil, trillions of gallons of oil nga makasupply sa tibuok kalibutan 20 years or 50 years. Mao na maigsoon. Mao na maigsoon nga grabe. Mao nang gituyo tingali akong tan-awan ni ba gubot kay atong nasod kay tungod tingali na ay mga moves ang mga kanang gitawag og oligarchs or mga kaning mga behind the scene. Mo ni mga kuyaw ani ang gipanggamit mga politika. Pero igsud ana wana mati ta ditso. Di ta kalihok. Asa man ta musukol ta. Mao na maigsoon. Kinahanglan alerto ta. Kisa may mga tag-iya na ron sa mga dagko kay mga kumpanya. Mga Korinti, ang mga dugo ana nanay mga dugo nga mga Chinese. Amen ba? Mga Germans, mga Europeans. Inana na maigsoon, Pilipino, kinsa may mga richest Pilipino nga nagpadagan og kumpanya, bilyar, maura. Kinsa gamay ra kayo, housing ba jud. Pero kung imo tan-awon sa economy, kinsa joy kuan diha, daghan kay maigsoon nga dili taga mga foreign mga igsoon. Amen ba? Napay gipada diri nga mga espiya, gipapuyo diri sa Pilipinas, gipaminyog mga Filipina, giusab ang mga identity. Nidagan pag mga mayor, klaro kayo maigsoon. Klaro kayo ang dagan asa ta. Unya, kung mahimot ang ingon ana nga maander ta sa lain nga nasod, mahimot ang komunista. Kani atong simbahan, sure ko wala na. Pulpugo ni. Di man sila sugot ana. Gatuo kag kanang mga laing nasod na iga-preach didto. Wala sira tanan. Mao na maigsoon, kinahanglan tag revival sa atong nasod mga igsoon. Kinahanglan tag mga pagampo, mga hilak sa Ginoo. Kaya saya atong unahon na unsaon atong pamilya okay. No, okay ron na siya pero di siya ta maka-focus diha dapita. Balance.
It requires balance in our perseverance, in our service in the Lord. Balance. Everybody say balance. Hallelujah. Kay karabay pinili sa Ginoo, di lang ka mo tingog, magilum-ilum lang ka. Kisam day mo tingog katong mga wicked. Katong mga tao nga wa mga alagad sa Ginoo, ikaw nang alagad sa Ginoo, hilom lang ka. Oh, pero wala to nagamita diri sa pulpito. Ato lang gamiton true expression sa to ang uban di man kasabot na to. Kay ni compromise kuno ta. Compromise. Ni compromise kuno ta sa unsay kuan sa mga politiko sa dagan sa una. No? Kanang pagpatay. Tarong day na. Hindi na tarong. Pero kung maka-show kag ebidensya, sige, file a case. No? Mao na siya akong buti pasabot diha. Mao na maigsuon nga. Now there are three things that I want to share to you this morning about the fall or the downfall of King Ahaz. The first one is about the importance of righteous leaders, or the importance of righteous leadership. The first one in 2 Kings chapter 16 verse 2, he did not do what was right in the eyes of the Lord. Si Ahaz, he was a king, pero he did not do what was right in the Lord, his God. So in other words, the first one is about the importance of righteous leader, because Ahaz's failure to follow God's way demonstrate the critical impact of leadership on a nation's spiritual health. Tanawa si King Ahaz, example sa ato ang topic karon. Dili siya maayo nga leader, pero naangin ang iyang nation. Naglisod ang iyang nation, mga igsoon. Naglisod pagdala siya mga igsoon. Bisan sa spiritual health, mga igsoon. Naglisod sila mga igsoon, because leader are called to uphold righteousness and integrity. No, ang kanang leader na adyo integridad, na ay kanang baruganan ba, na ay integrity, na maigdungog og righteousness. No? The second one is about the danger of idolatry. Everybody say the danger of idolatry. The danger of idolatry in 2 Kings, no, chapter verse 3, maigsoon, 16 verse 3, he follows the ways of the kings of Israel. Kinsam day mga kings sa Israel during the times of King Ahaz. Kining mga kings sa Israel sa una, they are kings, they are in power, pero they did not worship the true God. Mga idolaters gyapon sila. Nagsimba gyapon sila sa mga Diyos-Diyos. Maoning panahon mga igsoon, kay hinumdum mo ni Prophet Elijah, nga iyang giadto ngadto ang usa ka hari, nga sa hari sa Israel, unya ang hari sa Israel nagsimba ngadto ni Baal. Mao ni ang nakuha niya ni kinsaman ni King Ahaz sa ilang nation. Kung ang leader gali dili siya maayo, mga igsoon, mugsaper jud ang mga tao. Amen. Pero kung naay leader nga maayo ang mga tao, dili jud na maglisod. So si Ahaz mga igsoon, no, tunawon sa 2 Kings 16:3, he followed the ways of kings of Israel and even sacrifices his son to the fire. Tanawa, unsa siya kangingig mga igsoon, iyang anak, iyang ihalad. Gatuo siya ang Ginoo mopugong niya. Gatuo tingi siya nga pugnan siya sama sa gibuhat ni Abraham. Iyang gisunog kay gatuo siya nga igsunog siyang anak ang ilahang nation ma-okay. No? I think there's also a tension in Congo, right? They're fighting the rebels there. Rises the sugot ang inana nga country, gubot kayo. Nga musud ang mga rebelde sa sud sa balay. And they will ransack you. Grabe mga igsoon. Mao na mga igsoon sa atong nation, kinahanglan jud tag mga pag-ampo mga igsoon. The third one is about the consequences of disobedience. Everybody say consequences. 2 Kings 16 verse 4, he offered sacrifice and burned incense at the high places. Kini si King Ahaz. Now, in other words, that the practice of Ahaz illustrate the consequences of disobedience to God's command. Ni disobedience siya may sunod, wa siya masunod, and resulting in spiritual and societal decline. No, disobedience often leads to a unsa bitawagan na may igsoon kanang cycle of further sin. Usay mao na usay nga kung dili ta mo disobey ta sa Ginoo nga atong sala magtuyok-tuyok. Balik-balik ba? Kay disobey man ka, mao na siya ang consequences. No, ang consequences ana sa disobedience pareha sa Israelites, pareha sa mga taga Southern kings nga matagaan sila nindot nga hari, mabalik na sad sila. Naabay course ba? Naabay tunglo ba?
mao na nga tungod na sa dili matinud-anon, masinundunon mga igsoon. Hallelujah. Because disobedience often leads to a cycle of further sin and separation from God. No? Mao na mga igsoon, unsa may angay natong buhaton sa ato ang kinabuhi. The first one is personal integrity. What does that mean? Because just as Ahaz choices affected the entire nation, ang pagpili ni Ahaz mga igsoon sa iyang kinabuhi, nakaapektar noon sa tibuok nasod sa Judah. Sa southern part mga igsoon. Kay kining Judah mga line ni Benjamin. So mao na may igsoon, apektuhan noon ang southern part sa Jerusalem mga igsoon or sa Israel. Mao na nga kanang personal integrity nga our decision can impact those around us. Kung unsa ato mga decision sa kinabuhi maka-impact na sa ato ang society, sa ato ang community mga igsoon. Strive a life that reflect God's value in your life, actions and choices. No, mauna nga sa lain nga pagastorya, mga igsoon nga sa atong personal nga integrity, kung unsa gali desisyon nato, maka-impact na sa ato ang naa sa atong society o bisan pa sa atong taliwala sa atong mga kailan nato mga igsoon. Amen ba? No, mauna mga igsoon, that is the first one. The second one is awareness of influence. Kung sa'yo pasabot niya na mga igsoon, be cautious of the cultural and societal influence that may lead you away from God's teaching. Tanawa tong panahon karon, mga igsoon. No, unsa man itong panahon nagkanindot ni. Ako mga igsoon, I admit that sometimes wala na kay ko abli sa ako ang personal nga katong Bible, because if I read the Bible, I need to wear glasses and lights on para makabasa ko sa iyang Bible, sa word sa Ginoo. But today I mostly use my kaning application sa ako ang cellphone. But I admit that sometimes ig-abli na ako sa Bible, dili na ako katultol. Grabe ka kurap mga igsoon, makurap ang imuhang gihatag sa Ginoo sa imuha. So that is why alerto ka, tanawa karon unsay mga dagan, unsay mga famous kayo. Bisan ng Amerika, giba nila ang TikTok. Why? Because they are gathering information sa mga American people dito. Because TikTok was owned by the Chinese community. So, mo na ilang gibaan dito, diri sa tuwa maigsoon, grabe kay maigsoon, atong time nata sa TikTok, buhat tag vlogging, Facebook, unsa pa diha, pero wala tag ibaw, but our real relationship with God murag nilayo na jud tas Ginoo. Amen ba? Kaya nga naman, sige lang ta hunahuna unsay sunod nato mga unsay sunod nako nga buhaton, kana man nagunahuna lagi ta pirmi kwarta lagi. Amen ba? Okay man na siya pero kinahanglan lang jud mga igsoon nga balansita sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Tanaway mong kaugalingon ba nga kanay ako ang personal nga kinabuhi kanang napa ba koy align ba ko sa will sa Ginoo? Amen ba? Hallelujah. Yes, Maigson, I admit, tinuod na Maigson nga makakurap jud ang dagan sa pattern sa kalibutan karon. Tanawa, sa una mo tan-aw tag TV, mo bayad pa ta sa mga silingan kay para lang makatan-aw tag TV. Katong nga night TV sa una nga black and white, magpasilid to VHS, bayad kag G's, makasuod na ka. Pero karon Maigson, bisag naara ka sa iyong kwarto or sa CR, asa ka makatan-aw kag Netflix. Grabe kayo ang lifestyle karon. Kawat kayo sa yawa kun dili ta mabinantayon mga igsoon. That is why ang Bible nagsulti sa tuwa, use every opportunity because the days are evil. Buhat ang tanan sa maayo diha sa Ginoo kay nga naman ang panahon dautan kayo sa tanan. Mo na Maigsoon, grabe ka high-tech atong panahon karon mga igsoon. No, nana sila prediction that by 2030 nanay mga flying cars. Unsa may nigawas nato karon sa atong mga sakyanan? Katong mga electric cars. When I was in state, ang sakyanan sa akong mga igsoon, pulos mga electric, mga Tesla. Imura na siyang, pwede na kang mag-drive, imurang ibutang sa GPS, nga muli ka sa inyo. Ihatod ka niya sa inyo, bisag di pa ka kupot sa Manubila. Labi ka high-tech maigsoon. No? Inana dito maigsoon. Sa to, wala pa kayo na ma-apply diri kay ang GPS, masaag man, ang Google Map. Night time nga nag-Google Map ko, dito ko sa Polwave, sa Sibunga, kami ni Fritz, Kuyog Sinatali, akong gisunod ang GPS, sa gidaman mis bukid, dito pang bukid, nararama sa tali, mingaw kayong agyanan, gagmay kayong agyanan, pero nakalusot na jud mi. Pero pag uli na ko, naaday daan nga, mas nindot nga daan nga way kulba. Gasaka-saka kami dito
Bungtod niya, pangpang, stan ko yawa. Pero, ano igsoon, no? Grabe kahit ikrong panahon na may igsoon. No? Kahinumdum ako sa una nga, ang amo ang nagtrabaho, dire, kanang telegrams. Kaabot mo mato, telegrama. Nga mato ka spilpos, bayad ka. Bayad ni mo by letter, 20 pesos ang usa ka letter. Kahinumdum mo to. Nya nakadawat ko usa ka telegrama kay naman may kanang fishbowlan sa una. Sa wala pa to kanang gagmay pa mi, nami fishbowl. Nya ang nagtrabaho ang akong mga parinti nga taga Mindanao. Ako'y nakabasa sa telegram, ako giokban. Ang gibutang dito, uli patay nardo. Patay na dai. Way klarong information. Uli patay nardo. Patay. Uli dayon. Ang pasabot ito, uli na dayon kay namatay si kuan. Way klarong komunikasyon. Pero karon, ala bisag magmarites sa Facebook. Storya rin, marites dito. Mag-video call, napay Zoom, dugay kay mahuman. Pero ang problema diha, ang pangutana, na lain pa ba itong kinabuhi sa pulong sa Ginoo? Ayaw jud pailad. Mo nang ingon ang Bible, gitudloan ta, nga dili ta magpailad. Nga karong panahon na may igsoon ay limbungay imong kaugalingon, nga ningon ka ba nga, nakabasa na ko, pero wadi ka mo basa. Mo na may igsoon, no? Mo na siya gitawag og awareness in influence. No, ayaw pa influence sa unsay dagan sa atong kalibutan karon, kinanglan mugawas gihapon ang dugo ni Kristo sa atong kinabuhi. That we are saved by the grace of God. That you are forgiven by the shed of blood of Christ. Amen ba? Hallelujah, maigsoon. So mo na maigsoon karong 14 na atay mga program sa mga couples diri. Unya akong mga pagampo katupong mga single mom, pwede ra po mo makapil single dad. Wa man nay problema kay basig ato nay rapol. Ato nay rapol wa man nay mga kuyog. Bitaw maigsoon, kinahanglan makita jud si Kristo sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen ba? Unya ma-inspire sad ang mga magsunod nato, labi nag-abot na inyong kaminyoon og 20 years, 40 years, nya mo renewing of vows mo, anindot kay maigsoon. Ana ba nga time naapoy kaslon ana. Amen. Pakpakan nato ang Ginoo. Way gasto, tanawa. No, gi-timing lang. Pero wala na nay mga ring bearer, mga kuan, sura na. Nindot kay maigsoon. Mao na maigsoon nga awareness of influence. The third one is about kining responsibility in leadership. No? Unsa may responsibility of leadership? Kato Fritz. Balik babaw. Responsibility in leadership. Sa akong gingon sa inyo ha, kining magdalatag mga kaigsuonan or mamastor dili sa lalim. Daghan mga pastor moduol sa ko say mohilak taon. Musulti silang mga kabugat. Sahay maigsoon nga sahay kanang usay akong hunaw na ba? Unsa kay tan-awan nilang pastor no? Sa uban ba? Unsa kay tan-aw sa mga pastor no? Kanang giminusan jud ni sila namo. Ana ba murag makaingon sa mi ba? Kaya ang pastor sa siunan raman. Kami nag-eskwela mig theology for how many years? Kung nang trabaho ko og trabaho maigsoon, pwede na ako nasudlon ang trabaho kay Bachelor's of Arts in Theology ako gigraduatean. Pero amo nang gi-surrender ang tanan, na master ta pero wala jud ni sweldo. Amen ba? No mao na maigsoon, grabe daghang kag sakripisyo. Kung naa kay tawag nga gitawag og leadership. Kay kani pagpamastor nabuhi ra tas pagtuo ba? Amen ba? Mao na maigsoon nga katong pastor nga ni-share nako siyang problema, maluoy sad ta. No? Mara ba makaingon ko sa may matawhan na giminusan ni sila mga pastor. Gibuguan ni sila namo. Makaingon sa ko ba? Pero sa laing nga pagastorya, maigsoon sige na lang kay atol na lang iampo. Amen ba? Atol na iampo. Mulutaw gyapon ang kanang Kristohanon nga kinaiya mga igsoon. Hallelujah. Mo na maigsoon usahay ako may nana sad ko mohilak na lang tas tago ba? No? Kay ngano maigsoon kay kaning mahimo kang gitawag, many are called, few are chosen. Daghan kayo ang gusto magpastor. Napaipagduot sa mga ginikanan kay para jud mapastor. Pamastor mo tanaw na to ganahan ba mo ani? Nindot kay paminawon una wali. Pero maabtan kag usa ka tuig, duha ka tuig, tulo ka tuig. Kay ingon kag lisura dahil ning pastor ta Amen ba?
No, kanang pagpamastor, kanang tawgon ka mamastor ka, dili na ingon nga gipugos ka. Naadjog kay tawag ana. Amen ba? Tawag sa Ginoo may igsoon. Mao na may igsoon nga responsibility in leadership. Whatever in family, works, or community, listen, kay kung ikaw mao praktisa ang imong leadership, everybody say leadership. Mayon ka pastor, di man ko leader, kana di mo panimalay. Ikaw may pamilya diha, ikaw may leader diha. Imong exercise imong leadership. Imong ingnon imong mga anak simba jud ha. Manimba ta tanan, isira na tanan, simba ta, tuog na ta kay manimba ta ugma. Practice your leadership o sa responsibility nimo as a parent. Sayang mga anak mo nun imuhawad sa ilang balay. Sa maning mga bata, ang mga ginikanan, mura nanog mga itoy. Ha? May pagipang hiluan ng mga tao na ni. No, ikaw may head diha. You are the head of the family. Igawas ang imong leadership. Amen? Hinumdum lang ko sa akong papa sa una, grabe ang leadership. Igingon niya, Winboy, tawag imong mama. Ingna imong mama, nga 9:30, manglakaw na dyan kay simba pa ta. Ato ba? Kaya kung may sakyanan sa una, mo sakyanan sa una, tortuner. Iba ka sa tortuner? Tino-torture bago umandar. Yung hindi pa dumating si tortuner, mayroon pa kaming unang sasakyan. Ano po yung unang sasakyan namin? BMW. Baktas Mintraswa. Lisod kayo mong kinabuhi sa una may igsoon. Tuod pang sakyanan, igingon ni Papa, alas 9, kinahanglan nanamos gawas. Kung dili pa may mo gawas alas 9, mo gawas may mga 9:15, one ay sakyanan. Nagibiyaan may magtrisikol may dito sa mo simbahan sa una. Kaya natos Papa, igingon sugod yun na. Mao na akong gikuha niya nga akong namana sa iya ha. Kanang naabay oras yun. Kung sugod yun, biya yun. Mao na may igsoon diha ko. Kaya nga naman, kanitawag na siya time management. No? Praise the Lord. Pakpakan na to ang Ginoo. Mentality sa Pinoy. Ano sa oras sa simba? Alas 9:30. Ayaw niya ra ko maligaw, alas 9:30 ra. Mao na. Igabot. Wala, di nakabot praise and worship. Nan mga put sa human na sa wali. Amen? Kaya nga naman, unya ra okay ba? Di pa na magsugod. Nya kato sa mga katumag huy-huy sa pagpangalagad, okay ra nang unya ra ta magsugod 9:30. Adto na ta magsugod sa alas 10. Maanad na ng mga tao noon. Mao nang usay mahimong walay klaro. Mapulan ka. Diri bisag way tao or naa, sugod jud na. Magsugod na gigwali si pastor sa first service, sira jud na ang portahan. Di jud na pwede nga manuktok ka nga, pwede kumusod. Jud na. Ako jud na sirhan. Naadyo kay word of honor ba? Sa imuha ba? Labi nag ikaw may gadala sa pamilya, simba tatanan. Amen? Hallelujah. Kay numdum sa ko sa una, igingon ni Papa, kung dili ka patuo sa imuhang gibuhat, o sa imong baton, pahawa diri. Ginlan ko ato sa unang Papa. No, ayaw diri kay kan man ni diri. Nagtinarong tas kinabuhi. Nanabito kay edad. Makatrabaho na bitaw ka. Kung di ka patuon ako, hawa diri. Gingnan jud ko sa akong amahan na to. Ay, mura ko kuan. Ito sad. Butan sad. Igwala sad. Lupad. Inana sa una. Maigsoon, mo na maigsoon responsibility in leadership, whether in family, works, community, recognizing the weight of influence as a leader, or make decision that honors God and promote righteousness among those you lead. Imo dyan kung tanaw ni mo tinarong, pagka maayo, makatubo sa espiritu, buhata. Amen ba? Usahay manggod kining ministry, daghan kitag hurt feelings. Usahay, biyaan nagkakalit, kaliton nagpananghid. May gugmas ministry. No? Kana bang, ditso lagag, kanang dili na ko musimba diha. Ako na, sa ko lang na, bahala ko okay rin. Kinsa ko kataon. Di ba? Pero magutan, nag-lead magutag mga tao, kana bang makaon sa tabang, sa madyo ko anday. Anong nani mo ni? Amen ba? Tungod lang, di ka mo like sa ikuan. Basta paita. So, mao lagi ni, kinana mabintayan ta kanang awareness of influence. Amen. Lahi ra jud kay katong mga tao gali nga diri jud gimold sa Ginoo.
Mulunod jud na, naa jud nay gugma sa bulhaton sa Ginoo. Amen. Og walay lain kamo na mahigsoon. Kato mga lain simbahan nga nimbara diri nya appeal leg ministry, sa iyo no hawa na. Mao na nadyo tay mga process mahigsoon. So mao na mahigsoon ang Ginoo maayo kayo og hinaot sa kinabuhi ni King Ahaz nga dili matinud-anon nga natay ma-learn diha dapita mahigsoon. Nga ang leader ay nga mo disobey sa Ginoo mo suffer jog consequences ang mga katawhan mga igsoon. Amen. Hallelujah. Mamarog tang tanan mga igsoon. Praise the Lord. Unya magampo ta. Atoy duko atong ulo.